Sa tingin niyo, sir, ano yung dapat na i-improve din dito sa Pilipinas in terms of education, Sir Joash? Sa education system po ng Pilipinas, unang-una na kasi ang na-observe ko, they focus only sa mga paperworks, Mm. sa mga documents. Alam niyo po yun na minsan konti na lang yung teaching time ng Mm. mga teachers kasi gusto nilang unahin yung mga portfolios, mga records, reports, na hindi naman dapat unahin. Kasi ang focus ng teacher is para mag-teach, not to finish all their documents or to finish all the reports. Kasi sabi ko nga po sa Thailand, student-based po. Kung ano Mm. po yung needs nila, ano yung interest nila that day, yun po yung gagawin po namin. Hindi po namin habulin na tapusin yung lesson until the end para matapos, masabi na tapos na yung libro. Hindi po. Kung ano po yung pangangailangan ng estudyante, yun po yung ibigay. Hindi po yung paspasan na basta matapos yung libro, sige, turo lang ng turo. Pero, kamusta po yung evaluation? Kamusta po yung assessment? Wala pong nakukuha na magandang result. So, yun po yung gusto ko na i-suggest or sabihin na natin na gusto kong i-remind sa mga kinauukulan sa ating mga officers po ng Department of Education na sana mag-focus tayo sa mga students po natin sa mag-aaral kung ano yung kailangan nila. Kasi kung hindi po natin uunahin yung mga student natin, paano natin sila uhubugin for the future? Paano Mm. sila mas matututo? Ano po yung matututunan nila? Si teacher lumabas kasi tinapos yung report. Si teacher ganito, ganyan. Nagpasulat na lang kasi kailangan tapusin yung report. So mahirap po. Bilang isang teacher, naiintindihan ko yung part ng mga teacher na pagod na silang magturo, iuwi pa po nila yung work nila, yung mga papers nila, then gagawa pa po sila ng paperworks para sa mga reports nila. So Mm. kailangan po ng um, mag-focus sa mga bata at lalo tigit po, gusto ko rin po sanang sabihin sa kanila na they need to increase the salaries of the Mm. teachers. Kasi sabi ko nga, di ba, sa issue na yung mga sundalo, may pataasan yung sahod, bakit yung mga bayani na dapat i-recognize, na bigyan ng halaga? Kasi walang sundalo, walang doktor kung walang teacher. Di Mm. ba po Mm. ba? So, Opo. ang mga teacher, sila po ang gumagawa ng mga bagay na magiging possible. So, yun lang po yung gusto Opo. kong sabihin. Opo. So, ito sir, sa mga gusto sir na maging teacher din sa Thailand, ano yung kailangan? Ano yung mga requirements, sir? Unang-una po, bilang isang bata, or Mm. sabihin na natin na bata pa lamang sa pag-abroad, unang-una po i-prepare po natin yung sarili natin kasi lakasan ng loob pag Yan. nasa abroad. Mm. Lakasan ng loob, confidence, kasi dapat palaban ka. Mm. Mm. Kapag mag-a-apply ka ng trabaho, hindi yung pwedeng naguhuli-hulian ka lang or sabihin mo, hindi, doktoral ako, masteral ako, dapat ako priority. Wala pong ganun sa Opo. Thailand po. Kasi kung sino yung nauna, sino yung mas skilled, siya po ang tatanggapin. Hindi po porket masteral. Siguro plus points, edge na for you na makuha, pero hindi po yun guarantee para po tayo ay makuha o ma-hired ng isang school. Ang gusto po nila, masipag, masigasig, active sa pagtuturo at lalo tigit po, dapat marunong kang makisama. Yan. You are flexible, you have the camaraderie, meron kindness sa karakter mo po kasi kahit na magaling ka, kung mayabang ka or malaki yung ulo mo, hindi po tayo tatagal sa isang trabaho. And allowance po, budget. Kailangan mo Yan. na ng extra budget. Kasi po, sa pag-exit, di po natin alam kung gaano katagal, gaano kahaba po tayo maghahanap ng work. Kasi pahirapan na po ngayon kasi very in demand ang teachers sa Thailand po. But mataas na po ang competition sa pag-apply. So dapat ready ka sa demo. For example, are you ready for demo? Ganun po sila today. Yes, anytime dapat ready ka. Dapat flexible ka na you are always prepared, you are always ready. Tapos dapat matalas ang isipan po natin sa interview. Dapat confident
tayo sa atin pong mga sinasabi, and lalo't higit po ay pananampalataya po sa Panginoon. Yan. We need to be prayerful, we need to be faithful, and to have faith in God na kaya tayo dinala sa isang lugar, kaya po tayo nakapunta sa Thailand, meron po tayong purpose. Meron po tayong dahilan, rason, bakit tayo nakarating doon sa Thailand. And let's appreciate the presence of God na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ano mga pagsubok sa buhay po, hindi po tayo papabayaan ng Yan. nasa